Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino at sa video ito nakikita niyo po ay gagawa tayo ng suman. Opo, gagawa po tayo ng suman at ngayon po yung dahon ng saging ay iniinit po sa apoy. Ayan, so yung tita ko po ang gumagawa ng pag-iinit ng dahon ng saging. At pagkatapos nga po niya mag-init ng dahon ng saging ay tinanong ko po si tita kung anong sunod na gagawin niya pagkatapos niyang iinit ang dahon ng saging. Ang sabi niya, pupunasan po natin yan. Pagkatapos ay dyan po natin ilalagay yung pinaka-bigas or yung pinaka-suman. Okay, dyan natin ibabalot. Okay, lahat po na nakikita nyo ng dahon ng saging, yan po ay aming iinit sa apoy dahil yan po yung gagamitin namin pambalot sa suman. Ayan, sobrang dami. At yung tita ko, ayan, siya pa rin ang nag-iinit ng dahon ng saging. Ayan, sobrang. Ganyan lang po yung parang iinit lang ng konti yung dahon ng saging. Tapos pupunasan namin mamaya. Pagkatapos punasan, ay dyan na ilalagay yung suman. Okay guys, ang sunod na gagawin ay atin ang aanlawan or huhugasan ang malagkit. Okay, ito yung bigas na gagamitin natin sa suman. Ayan, babanlawan ni tita yan ng 4 na beses hanggang sa matanggal na yung puting tubig. Yan, babanlawan natin siya ng mabuti. Para lang tayo nagsasaing ng bigas. Okay? So, ayan, tinatapon na ni tita. Papalitan na ng tubig. 4 na beses niyang papalitan yan. Yang malagkit. At yan ang gagamitin natin na suman. Okay? Ang sunod naman na gagawin ay gugupitin natin yung pinakadulo ng saging, dahon ng saging. Ayan. After iinit yan sa apoy at napunasan na natin, gugupitin naman yung dulo, yung gilid. Okay, so kasi hindi kasama yan sa pagbalot. Kailangan niyang gupitin para hindi masira yung dahon ng saging. Ayan, so ginugupit siya ng nanay ko. Nanay ko yung gumugupit sa dahon ng saging. Ayan. And then yung straw, yun yung gagamitin na pantali sa suman. Ayan, so 2 dahon ng saging yung gagamitin. Isang maliit at isang malaki na dahon ng saging. Yan po yung paggawa ng suman. Ayan. Ang sunod naman po na gagawin ay ibabalot na natin yung palagkit sa dahon ng saging. Ayan. So nilalagay siya ng tita ko, 2 kutsara lang. At 2 konti. Ayan. At ibabalot na siya ni tita. So, ganyan yung pagbabalot. Ayan. So, tinutupi niya ng 2 beses. Ayan. At pagdidikitin yung 2 suman. Ayan. So, ganyan po ang paggawa ng suman. Pagkatapos po yan ay tatalian na. Pagkatapos po balutin. Okay, so isa pa. Tingnan natin ang kanyang paggawa. So magsasandok siya ulit ng 2 kutsara. Ayan. Pagkatapos ay ifo-fold na yung dahon ng saging. Ayan. So finold na ng 2 beses. Ayan. So, pagkatapos nga, yung isa namang kapartner niya, tas ganyan niya yung kalalabasan. Okay? Ang sunod naman na gagawin ay yung straw ay paghahatiin sa manipis at siya yung gagamitin ng pantali. So, ayan, tinatali siya ni tita. Yun. Ganyan yung tamang pagtatali ng suman. So, every November 1, gumagawa kami nito at binibigay namin sa aming mga kamag-anak. Okay, so yung iba nagpapagawa. So ayan, tapos ng talian ni tita ng suman. So ang ganda ng suman, di ba? So sunod na gagawin diyan ay lulutuin na sa apoy. Okay? So ayan guys, niluluto na dito sa maliit na lalagyan. Dito niluluto sa kahabang ganyan.
sa kahoy lang siya niluluto dahil para mas tipid tayo sa gas. Okay? Ang sunod naman itong sauce. So, hindi ko na napakita kasi hindi ko na na-videohan yung paglagay ng mga sauce. So, nandito na sila sa process na hinahalo na ni mama yung sauce. Ayan po. Pagkatapos po niyan, ay isasalin na po sa isang garapon. Ayan. Isasalin na po sa isang garapon pagkatapos niya pang maluto dahil mabilis po yan tumigas dahil yan po ay asukal lamang. Okay? So, ito po yung kanyang pinaglagyan. Ayan. Diyan po nilagay ni mama yung mga asukal para may pabahagi sa mga kaanak namin. Okay? Ayan po. A few moments later. So, titikman natin yung suman. Kung masarap. So, ayan guys. Titikman na natin. Ordinaryong parang kanin lang naman to na lalagyan sa sauce. Lalagyan ng sauce. Walang 3 oras yata itong niluluto. Yan. Sarap. Sarap guys.